Now, when they had gone through Phrygia and the region of Galatia, they were forbidden by the Holy Spirit to preach the word in Asia. After they had come to Mysia, they tried to go into Bithynia, but the Spirit did not permit them. Acts chapter 16, verses 6 to 7. Let the Spirit prevail. Magandang umaga, Taguig City. Pastor Jim Tarog po at ito ang Source of Strength. Let the Spirit prevail. Sa talata pong ating binasa, dalawang beses na nag-attempt sina Apostol Pablo at ang kanyang mga kasama to preach the gospel or the word of God sa dalawang lugar, sa Asia at sa Bithynia. But in both instances, pinigilan po sila ng Holy Spirit. Meaning, the Spirit prevailed over them kahit gusto po nila. Pwede silang mga tuwiran. Maganda naman ang ipangaral ang mabuting balita. Kalooban ng Diyos yun. Mga kapatid, unawain po natin na ang kaisipan ng Diyos ay di hamak na mas mataas sa kaisipan ng tao. At sa paglilingkod sa Panginoon, tatlong bagay po ang dapat nating maunawaan. Number 1, yung kalooban ng Diyos. Number 2, yung timing ng Diyos. At number 3, yung pamamaraan ng Diyos. Hindi po sapat na alam natin ang kalooban ng Diyos. Dapat alam din po natin yung dalawa, yung timing, kung kailan gusto ng Diyos na ipatupad yung kanyang kalooban at yung pamamaraan, papaano ipapatupad ang kanyang kalooban. Meron pong warning sa Proverbs na nagsasabi ng ganito, there is a way that seems right to a man, but the end thereof is destruction. Merong sa pananaw ng tao ay tama, pero ang dulo noon ay kapahamakan, kalugihan, destruction. Kaya dapat pong ang ating kaisipan ay ipasakop natin sa kaisipan ng Diyos. Lahat ng ating iniisip should come under the scrutiny of the Holy Spirit bago po natin gawin yon. Sabi nga ng Korinto ay, we must take every thought captives to the obedience of Christ. Kahit po sa pakikipag-usap natin sa isa't isa. Kahit ikaw ay isang mahusay na counselor, aral sa mataas na pangangaral, pag-aaral ng Biblia at kung paano ang effective counseling, still, when we counsel, pag nagbibigay tayo ng payo sa ating kapwa, maging sensitive pa rin tayo kung paano at ano ang sasabihin sa Panginoon. Maging dependent pa rin po tayo. For by then, you will be ministering in the power of the Holy Spirit. Kung hindi, ikaw lang yon at full of self lang ang ibibigay mo sa iyong kausap. Sa halip na makatulong ay baka makapagbigay pa ng confusion yung ating sinasabi. So, let the Holy Spirit prevail over us every time na meron po tayong gustong gawin. Yung ating mga katwiran, ipailalim po natin sa Diyos. Tayo po ay manalangin. Panginoon, maraming salamat po na ikaw ang aming Diyos, ikaw ang aming Panginoon, at ang kalooban mo ay lubos at ganap. Matutunan nawa namin maging totally dependent sa iyo.
sa iyong mga pamamaraan, sa iyong kaisipan, sa iyong timing, Panginoon. Ma-discern namin ito at kumilos kami, magsalita kami in step with you, O God. Kahit ikaw, Panginoon, nung ikaw ay naririto sa lupa, kung paano ka nagsasalita, nangangaral, gumagawa, sinasabi mong lahat ng yan ay pinapasabi sa iyo ng Diyos Ama sa langit. You were totally dependent upon the Father. So, ganun din kami dapat, Panginoon. For then, sigurado ang tagumpay at ikaw ay mabibigyan namin ng kaluwalhatian. Ama, patuloy mo pong pagpalain ang Taguig City sa pangunguna ng aming Mayor Lino Cayetano at ang kanyang mga kasama, mga lingkod bayan, ang aming mga kapulisan, ang aming Vice Mayor Ading Cruz, ang aming mga konsehal, barangay captains. Bless them mightily, O Lord. And likewise, let them have a discerning sa iyong kalooban, sa iyong timing at sa iyong pamamaraan upang ang Taguig ay according to your will ay sumulong at sa Taguig mabigyan ka ng kaluwalhatian. Pagpalain mo rin po ang aming bansa sa pangunguna ng aming Presidente Rodrigo Roa Duterte. Sabi ng iyong salita, hawak mo ang kanyang puso at kung saan mo gustong ipaling ay doon mo ipapaling, Panginoon. So we pray, Father, na siya ay manungkulan, mamuno sangayon sa iyong kalooban. Kasama ang aming mga congressmen, senador, Panginoon. Bless Congressman Alan Peter Cayetano, Congresswoman Lani, and Senator Pia. Special mention sa tatlong ito, Panginoon, na at lahat ng mga congressman, O God. Salamat po sa aming mga leader at let the fear of the Lord be in their hearts so that wisdom, the Holy Spirit will prevail over them when they are to do something that is according to your will. This we pray in the name of Jesus Christ. Amen and amen. Taguig City, tayo po ay pinagpala ng Diyos. Amen.